What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan si Madam Harlika mga kababayan. Kung noon si VP Sara ang ginigipit nitong mga huwad na committee, no? Dahil sa utos di umano ito, nasirain ang imahe ni VP Sara na gusto pa nga nila itong patalsikin sa kanyang pwesto, no? Ngayon mga kababayan, pati itong sina Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, pinupuntirya na, no? Sa nangyayari sa huwad na committee na kung ating bubuksan ang ating kaisipan mga kababayan, halata masyado na paninira at pamumuntirya na lamang ang ginagawa sa mga Duterte dahil sa plano talaga nila na sila ang maghari sa mahabang panahon at ayaw na nilang ibigay pa o bigyan chance ang mga Duterte na mabalik sila sa loob ng Malacanang dahil ngayon nag-enjoy na sila masyado sa kanilang kapanyarihang natamasa na malaya silang gawin pati ang kanilang pagpupulburon. Grabe naman talaga. Pero bago ang lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw at kung maaari mga kababayan, no skip ads po tayo sapagkat malaking tulong po ito. At yun na nga no mga kababayan, asahan pa natin na sa susunod na panahon talagang magiging mainit ang mga ito sa pag-atake sa mga Duterte. Lalo na ngayon mga kababayan na nalalapit ang nasabing eleksyon. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, ito na ang buong video. Well, Inday Sara versus Bangag, sino ang scriptwriter sa Huwad Committee? Let's talk about sino ang scriptwriter sa Huwad Committee. Actually, nag-watch ako for a while. Hindi ko na tinapos kasi alam ko yung ang 8th, I think pang-walo na nilang hearing dyan sa Huwad Committee. Nakita nyo, di ba? They talk about Pogo for what? June, July, May, June, July, August, September, October. Like, I think for 6 months na. They talk about it. At nakalimutan na nilang talakayin ang mga issue. Sige, modulate natin yung boses. Ang mga issue patungkol sa problema ng bayan. Yung totoong problema ng bayan. 'Di ba, mga legislators sila ay sila ay mga sumusulat ng batas, nagbabalangkas ng mga batas para sa ikabubuti ng mamamayang Pilipino. Pero tignan niyo mga buwaka ng ina, iisang topic lang ang pinag-uusapan sa Huwad Committee. Target nila to pin down the Dutertes and the critics. So, kanina nanood ako at 'di ba nandoon yung self-confessed Kerwin Espinosa. Okay? Na nakulong tapos na-absuelto. Can you believe that, mga kababayan? Only sa Bangag administration ay napalaya ang mga self-confessed na mga polboronic. Mga wala daw silang kasalanan. Katulad ni De Lima na nakita naman ninyo na nagko-concert sa loob ng Bilibid. Kasama ang mga preso, ang dami mga testimonya in the past, 'di ba, na lumalantak ng samba, self-confessed si De Lima na pumatol sa kanyang driver na may asawa. Alam nyo na yan, okay? Na binilan pa ng bahay, binigyan ni De Lima ng pera, lahat ng mga perks ang mga lalaki sa, like yung driver niya, lumabas siya, di ba? Paano mo masasabing malinis yan? Paano mo masasabing malinis, walang bahid, pristine, na mismo nakita nyo sa video ay umahataw at talagang nasa loob ng bilibid. Di ba pa mga artista in the past? Then now, here's Kerwin Espinosa na nagtitestimonya at dinidiin si Senator Bato. In fairness, di ba? Sabi ko sa iyo, I criticized, but this time, tita natin, nakakaawa ka, Senator Bato, kung hindi mo itatayo ang ipaglaban. Imagine nyo mga kababayan, doon sa short, time na pinanood ko, dinidiin ng Duterte. Para bagang dinisregard na nila, inatsipwera, yung war on drugs ni Pangulong Duterte. Yeah, thank you for all your wishes. Thank you. I'm better. Just my voice. At least ngayon, di ba, kahit paano, narinig yung malambing kong boses. Di ba? May lambing sa dulo. Si Cora McCarver. Yeah, the voice is the problem, but
Melindog is still the same. Okay. So, nakita nyo mga palangga, ang ginagawa nila sa WAD committee. Sino ang scriptwriter? Ang scriptwriter pa, ulit-ulit, si Tambalosdo, si Lisa Tanas, si Bangag, at ang mga nakapaligid nilang mga alipotes. Senator Bato, hindi ka nakikinig, ha? For sure, kayo lahat na mga sumusuporta kay Pangulong Duterte, paulit-ulit ako last year ko pa sinabi to sa inyo, na tatargetin kayo. Tatargetin kayo, ay pipin down kayo, lahat, kumbaga tatanggalan kayo ng pakpak, tatanggalan kayo ng laya, ikukulong kayo, sa haharasin kayo and everything. Kasi yun yung target, di ba? Nakaka-follow sa akin, you know that already. Ang problema kasi, hindi kayo, ayun na, nagpakampante kayo. Hindi ko naman na-predict yan, yung kay Kibuloy, kay Inday Sara, hindi ko na-predict yan. Meron tayong information coming from inside na they will crush you. Even Attorney Glenn Chong, in-approach siya na iwanan ng Duterte, withdraw your support with the Duterte and the Maisog. Kasi, naintindihan daw nila si Attorney Glenn Chong yung kanyang ninaing, pero dudurugin nila yung Duterte. Hindi pumayag ang Attorney Glenn kasi nanindigan siya sa tama. Ayaw niya makipagsabuatan sa mga demonyo. Now, going back with the WAD committee. Mga palangga, if you're watching, sa mga ganong deliberation, okay, ganong hearing, alright, maglilista ka ng mga answers mo. Diba? Yung mga sagot mo, yung mga, not answers, mga question mo, let's say, parang parang like thesis or magde-defend ka or whatever. Magsusulat ka ng mga possible questions na pwede mong itanong dun sa, like sa witness, tulad yan sa hearing na yan. Kung napansin nyo, in the past, lahat ng mga katanungan na mga buwaka ng ina, nakascript, nakasulat. Hindi po ganun ang actual na pagdinig, even sa korte. Okay? At dyan, in the past, hindi naman ganun. Although may mga sulat-sulat sila ganun, may script sila. Magtatanong ka based on yung statement ng resource person o witness, doon ka manggagaling. Hindi ka magtatanong na kasi nakasulat na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hindi ganun mag-interact ang tao. In real life, hindi po ganun na pag nagkikita, but when you talk to someone like in a regular basis, dapat ba may script ka? O you meet a friend o whoever. Siyempre, Madam Maharlika, baka magkabuol-buol ang storya na ginagawa nila, no? Wika nga ng taong bayan na tila Sarasuela na nangyayari sa committee. Like barkada, dapat ba may nakasulat ka? May 1 to 10 ka na question kasi ito yung tatanong ko sa kaibigan ko. And yet, going back to sa mga witness nila, katulad ni Espinosa, at yung mga buwaka ng inang mga, mga kongresista, mga HUWAD committee o mga young goons, mga puki ng anang yan, sorry. Sorry, kayo ako magmura, mabait ako ngayon, pero hindi mapigilan ng lola nyo. Sunod-sunod. So, hindi na, di ba pag nagkukwentuhan tayo, di ba? Nagkukwentuhan tayo, nagtatanungan tayo, manggagaling yung, tatanungin, when I talk, when I speak, di ba? Tulad ninyo, kung anong mabitawan ko sa ngangabels ko, you take from that statement kung ano yung bibitawan ko. May tatanungin kayo, di ba? Hindi yung kunyari magsusalta tayo dito. Yung mga putanyetas na, mga kalaban ng bayan, ganito, ganyan. Tapos biglang yung mga inayupak na. Tapos kunyari nag-uusap tayo one-on-one, nagkakwento ako sa'yo. Sabihin ko yan, ay mga buwaka lang yun ang WAD committee na yan. Hawak-hawak nila yung script na yan. Ginawa ni Lisa Tanas yan, pinagawa ni Tambalosdos, pinagawa ng mga bangag na gobyerno niyan. Tapos biglang nag-uusap tayo seryoso, sasabihin mo sa akin, ay oo nga Marla ka, sarap ng ice cream, di ba? Bangag ka. Ibig sabihin, hindi ka nakikinig sa pinag-uusapan natin
Kasi ang nakasulat sa script mo, ice cream, ice cream, ice cream, kasi ipo-promote mo yung ice cream. This is just an example. Doon sa ginagawa nila ngayon, sa hearing na 'yan. Ang target nila Duterte, ang target nila past administration para i-discredit yung war on drugs. Where in fact, na nakatulong sa sambayan ng Pilipino, na nakalakad kayo sa madaling araw. I remember yung aking mga kaibigan, mga kakilala, kamag-anak. Pero ngayon, ano nangyayari mga kababayan? Ayan, sa bawat sulok ng kanto natin, nandiyan na naman ang mga adik at mga karahasan, no, mga krimen na nababalita. Mantakin niyo yung nabalita mga kababayan na isang estudyante na nagsa-sideline lamang na maging delivery boy, binaril dahil sa ninakaw ang kanyang motor. Grabe talaga ang mga krimen sa ating bansa ngayon. Wala nang takot kasi nga maluwag, malaya na naman. Walang pakialam ang presidente. Nung time na nag-declare si Duterte ng war on drugs na yan, syempre, ayaw mo ka makagad maniniwala, baka may etchos-etchos lang. I called them up. Totoo ba yan? Na yung mga tambay wala na sa kalsada? Totoo ba yan na natatakot na ito mga addictos benedictos? Kasi baka madampot sila or ganito, ganyan. True, kayo mismo makakapag-witness yan. Ngayon, dinidiscredit nila mga palangga. Dinidiscredit nila kasi yun yung gusto nilang gawin. Idiin ang Duterte kasi gagamitin nila yan sa ICC nila. 'Di ba? Although wala na tayo diyan, sa buwatang Lisa Tanas yan. Kasi gusto nilang i-pin down, durugin ang mga Duterte para totally mawala na sa political arena, which is impossible at hindi mangyayari yan kasi ang dudurugin natin yang mga jutang ginemes na yan. Hindi nyo ba napansin mga kababayan, lahat na lang ng mga nangyayari sa committee patungkol sa pag-atake sa mga Duterte. Inuna na nga itong OVP ni Vice Presidente tapos ngayon may ganyan na naman. Wala masyado na may script talaga mga kababayan. Now, okay? Paiyak-iyak pa si Kerwin Espinosa. Binigyan siya ng, hindi niyo ba napapansin na kapag itong witness nila, binibigyan nila ng time, hindi nila tinataasan ng boses, binibigyan pa ng time, 'di ba nitong si Dan Fernandez. Sige, I will give you time na parang mourn, mag-iyak-iyak na mga ganyan drama-drama. Binibigyan nila ng time na makapagsinungaling, right? Pero kapag pag hindi kasama sa script, i-intimidate nila. Sabi ni Chang Cabuto, people power na. Yeah. Mamaya pupunta tayo dyan. I-intimidate nila. This government, mga kababayan, buwa ka ng inang mga bangag, mga addictus benedictus po. Ang presidente ninyo, adik. Ang presidente niyo nagko-Coca-Cola, nagpupulburon. Correct. Kitang-kita naman yan. May authenticated video. Nung araw ng kagitingan, naiwan yung residue dito. Ang problema sa atin, hindi ko alam kung kailan kayo lalabas. Buti na lang, merong Maui, merong sila Agent Morales. Kanina nandyan sila sa EDSA. Sa EDSA Friday group. Speaking of that, people power, you have to act now. You support that group. By the way, I'm asking your support. Support them directly to those who want to support them. Kasi parami ang mga yan. Tama nga ang sabi ni Agent Morales at ni Maui na kapag nasa EDSA, ibig sabihin yan people power. Kailangan marinig yung boses ninyo. Kasi peacefully kayo magagather doon. I believe they're doing that every Friday. So lahat ng mga palangga ko coming from me, if you want to support them, food, water, kasi parang narinig ko sa kanilang vlog, they will stay there. 'Di ba? Parang gusto nilang manatili dyan. I don't know kung kailan. But if you want to support them, andyan yung email ko sa baba. I will forward you to the group para diretso yung tulong ninyo sa kanila for food, water, and we did it in Liwasang Bonifacio. And this time, I want you to, diretso kayo ng bonggang-bongga sa kanila. Kasi, narinig ko kanina, diretso sila. Diretso yung plan nila. Now, going back.
Thank you, Maui and Agent and the rest of the gang, nandiyan kanina. So now, anong gagawin niyo? Paulit-ulit na lang ba? Nawawalan na ako ng boses. Paulit-ulit na lang ba kayo na lolokohin ito? Huwad committee, wala na po silang pakialam sa inyo. Ang presidente niyo walang pakialam sa inyo. Mga OFW, nakita niyo yung binitay sa Saudi. Nakita niyo po yun, mga palangga. Itinago Hmm. sa inyo, ikinubli sa inyo, at nag-a-agree ang butang ina yung presidente na disturb ng ating mga kababayan dahil sa ginawa niya. Gaano kasakit 'yan sa inyong mga OFW na baka dumating yung point, I hope not, na kayo ay mamaltratuhin ng inyong mga amo, 'di ba? Dahil sa impito or what, yung sobrang sakit na ginawa sa inyo, binubugbog kayo or whatsoever diyan sa ibang bansa, nandilim ang paningin ninyo dahil sobrang ng pang-aapi, nagurgur ninyo dahil or self-defense. Pero itong kababayan natin, sabi ko kahapon, hindi natin nalaman kung sino siya. Ginurgur na lang at ang jutang ginimis yung presidente, nakatawa pa. Disturb niyo ba 'to, mga bagong bayani, mga OFW? Challenge you. If you want to stop, if you want to stop this bangag administration, ang dami niyo pong OFW, even immigrants na naninirahan na sa Amerika, Europa, Asia, o saan man kayo naroroon, message your family. Message your mga anak na mga adult na. I-explain ninyo. Huwag niyong hayaan yung mga anak ninyo na ang pinagkakaabalahan ay mga computer games na walang pakialam sa lipunan. Katulad na lamang ng anak ni Bangag na si Vinny, 'di ba? Si Vinny na nandiyan pinakita nila yung bahay ng Bangag na pangulo na ni-renovate nila na mayroong car driving anong tawag do'n? Tignan natin dito. Okay.